mo. Suwat mo, underline na ninyo inyong Bible, especially if God will speak to you sa inyong heart, sa mga words nga iyang ihatag karon nato. Magsugod ta diha sa Romans chapter 1 verse 18 to 32. Paani siya kanang what you call this, nani siya sa atong messenger sa virtual fellowship usab ang tanang nga mga words or tanang what you call this, word of God. So pwede ninyong matanaw din ha. So mutanaw na sa tagbalik, no, muglims ta, mususi ta kay gipatanaw ta sa Ginoo in a very big hole sa future sa tribulation. Kumingon kag tribulation, wrath of God ni. Something wrath, kasuko sa Ginoo nga iyang ibukbo sa tibuok kalibutan. Ug atong makita ni ang rason nga nung ibukbo sa Ginoo sa Romans chapter 1 verse 18 to 32. Basahan na po sa English and then sa Cebuano. The wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of people who suppress the truth by their wickedness. Since what may be known about God is plain to them because God has made it plain to them. For since the creation of the world, God's invisible qualities, his eternal power and divine nature, have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse. For although they knew God, they neither glorified him as God nor gave thanks to him, but their thinking became futile and their foolish hearts were darkened. Although they claimed to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images made to look like mortal human beings and birds and animals and reptiles. Therefore, God gave them over in the sinful desires of their hearts to sexual impurity for the degrading of their bodies with one another. They exchanged the truth about God for a lie and worshipped and served created things rather than the Creator who is forever praised. Amen. Because of this, God gave them over to shameful lust. Even the women exchanged natural sexual relations for unnatural ones. In the same way, the men also abandoned natural relations with women and were inflamed with lust for one another. Men committed shameful acts with other men and received in themselves the due penalty for their error. Furthermore, just as they did not think it worthwhile to retain the knowledge of God, so God gave them over to a depraved mind so that they do what ought not to be done. They have become filled with every kind of wickedness, evil, greed, and depravity. They are full of envy, murder, strife, deceit, and malice. They are gossips, slanderers, God-haters, insolent, arrogant, and boastful. They invent ways of doing evil. They disobey their parents. They have no understanding, no fidelity, no love, no mercy. Although they know God's righteous decree that those who do such things deserve death, they not only continue to do these very things, but also approved of those who practice them. So tuguti ko pagbisaya ani ini, ipadayag ikan sa langit ang kapungot sa Dios batok sa tanang pagkadili Dios nun o pagkadautan sa mga tao nga nagsanta sa kamatuoran pinaagi sa mangilad nga pagkinabuhi. Kay unsay mahimong masayran may tungod sa Dios, wala matago ngadto sa mga tao kay ang Dios gayud maoy nagpadayag nini ngadto kanila. So kad nabuhat sa Dios ang kalibutan, tin-aw kaayo na nakita diha sa mga butang nga gibuhat sa Dios ang iyang dili makita nga mga kinaiya, nga mao ang iyang gahom nga walay katapusan ug ang iyang pagka-Dios. Busa wala na sila ikapangatarungan. Nahibalo sila sa Dios apan wala sila magpasadungog kaniya ingon nga Dios o magpasalamat kaniya. Ang ila hinung mga ginahuna pulos binuang ug nangitngitan ang ilang mga salabutan. Matod nila maalamon sila apan mga buang-buang di ay. Imbis himayaon nila ang Dios nga walay kamatayon, mao na hinoy gihimaya nila ang mga larawan nga gibuhat sama sa dagway sa tao o sa mga langgam o sa mga mananap o sa mga hayop nga nanagkamang. Tungod niini,
ipasagdan na lang sila sa Dios diha sa malaw ay natinguha sa ilang kasing-kasing, gibuhat nila ngadto sa usa-usa ang salawayong mga butang, gipulihan lagbakak ang kamatuoran mahitungod sa Dios. Umay ilang gisimba o gilagaran ang binuhat sa Dios, imbis ang magbubuhat nga mauuntay ang ngayang daygon hangtod sa kahangturan. Amen. Tungod sa gibuhat sa mga tao, gipasagdan na lang sila sa Dios ngadto sa makauulaw nga mga kaiggon. Bisan gani ang mga babae wala magsubay sa naan ng paggamit silang pagkababay, ug ang mga lalaki usab wala na makighilawas sa mga babae kundi sa ilang isig ka lalaki tungod sa kaulag. Ang isig ka lalaki nag-unay pagbuhat ug matalamayong mga buhat busa, nahiguman nila ang silot nga angay kanila. Tungod kay ang mga tao wala man moila sa Dios, ipasagdan na lang sila sa Dios diha sa mahugang hunahuna ug sa salawayong buhat. Napuno sila sa tanang matang sa kanilad, sa pagkadautan, sa kahakog, sa bisyo, sa kasina, sa pagpatay, sa pagpanaway, at sa panag-away, sa panlimbog ug sa kalaway. Manlibak sila o magdinautay sa usag-usa. Nagumot sila sa Dios, mga hambugiro, mapahitason ug andakan. Tigmugna sila dautan ug musuko sa ilang mga ginikanan. Mga buang-buang sila. Dili motuman silang mga saad ug wala sila kaluoy pagbati sa uban. Nasayod sila nga ang balaod sa Dios nag-ingon nga ang mga tao nga nakinabuhi niining pagiha angay sa kamatayon. Apan nagpadayon sila pagbuhat nining mga butanga ug gidasig pagayod nila ang uban sa pagbuhat usab niini. So ngarita sa atong pagtuon gayud, okay, basahan ako sa English but as I make an explanation of this, akong basahon sa Cebuano. So ang atong text is Revelation chapter 8 verse 13 to chapter 9 verse 1 to 11. Basahon ako first sa 8:13 o King James ni siya because ang ubang translation is not angel but agila or sa ni eagle. So, and I beheld and heard an angel flying through the midst of heaven, saying with a loud voice, Woe, woe, woe to the inhabitants of the earth, by reason of the other voice of the trumpet of the three angels which are yet to sound. Revelation 9. The fifth angel sounded his trumpet, and I saw a star that had fallen from the sky to the earth. The star was given the key to the shaft of the abyss. When he opened the abyss, smoke rose from it like the smoke from a gigantic furnace. The sun and sky were darkened by the smoke from the abyss, and out of the smoke locusts came down on the earth and were given power like that of scorpions of the earth. They were told not to harm the grass of the earth or any plant of tree, but only those people who did not have the seal of God on their foreheads. They were not allowed to kill them, but only to torture them for 5 months, and the agony they suffered was like that of the sting of a scorpion when it strikes. During those days, people will seek death, but will not find it. They will long to die, but death will elude them. The locusts looked like horses prepared for battle. On their heads, they wore something like crowns of gold, and their faces resembled human faces. Their hair was like woman's hair, and their teeth were like lion's teeth. They had breastplates like breastplates of iron, and the sound of their wings was like the thundering of many horses and chariots rushing into battle. They had tails with stingers like scorpions, and in their tails they had power to torment people for 5 months. They had as king over them the angel of the abyss, whose name is in Hebrew is Abaddon, and in Greek is Apollyon, that is destroyer. So, duha ka punto atong tanawon dinhi. One, ang warning sa grabe nga judgment, ug mo-review ta sa seal judgment ug sa first fourth trumpet judgment. And then tukion nato ang first woe, no? Sa chapter 9 verse 1 to 10. Kay medyo taas-taas kayo ang other two woes. So let's do that in the next meeting. So ang sermon na to, lingon ang Ginoo, lingon din si Juan, nakita kong usa ka anghel nga naglupad sa kalangitan ug mingon sa kusog nga tingod, pagkalaot, pagkalaot gayud sa tanang mulupyo sa kalibutan, inigpatingog sa tulo ka laing anghel sa ilang mga trompeta. So, nakita ni John, anghel nga naglupad
no, diha sa kalangitan nga nagsigig ingon nga alaot, alaot, alaot 3 times ningon siya. Okay? So makita na to kung alaot kaayo, makita na to nga mas mo grabe di ay ang mga panghitabo pagayod inig ka-blow sa trumpet sa kaning last 3 angels. Kay 7 man ni sila nga angels, nga nakita naman natong 4. Ang 5, ang 6, ang 7, mudala og mas grabe pa kaayo nga kadaot og kalisdanan sa kalibutan. So, para masabtan nato, review ta sa previous judgment nga gihatag sa Ginoo. So, tanaw na to ang seal judgment. Ang first nga silyo, unsa to? Kabayo nga puti, ug ang nagkabayo ni ini doon na siya corona sa tupas mo conquer siya sa kalibutan na siya bow pero wa siya pana. Okay, nya ang ikaduha red horse, okay, dili red horse para inom ha. Ang nagkabayo ni ini doon na siya power nga kuwaon ang kalinaw sa kalibutan. So that's the beginning sa tribulation, mga kaigsuunan. I want you to really imagine it and take it in nga ingon ani ang mga panghitabo niya mas magkagrabe. Okay? Nya ang third seal, itong nga kabayo. Ang nakabayo, naa siya'y timbangan. Meaning, ang food supply magsugod og mas lisod na kaayo pangitaon. Okay? Fourth seal, puti nga kabayo nga galuspal sa tupa murag sa nini murag patay nga kabayo. Kay ang nagkabayo ni ini ug nagsunod ni ini si death ug si Hades, no, ang kamatayon ug ang tambuganan sa mga tao nga temporary. Ang Hades is temporary holding cell. Imperno gihapon siya, pero it's not the lake of fire pag yun nga lake of fire pag yun, but the same thing ang may tabo kay wala kay di nakakagawas din ha. So unsa may tabo ni ini fourth seal? 1/4 sa population sa kalibutan, which is about 2 billion kapin, mamatay sa gubat, kagutom, ug sa sakit. Ang fifth seal, nga mao ang tribulation saints, nagsigig pangayo sa Ginoo nga, Lord, kuanan na sila, kanang i-avenge nami, kanang bawsi nami, kay punggutan ba ni sila sa ulo. Okay? Nya ang sixth seal, mo na ni ang dako, kay kusog kay nga linog, diin ang mga bukid o ang mga isla, mga wagtang, tungod ni ini o plus doon na pa dyan mga tsunami. So like yesterday today no, medyo kusog kayo ang linog diri sa Butuan. Nanggawas mi daytime siya, pero nanggawas dyan mi kay taod siya 5.9. Okay, salamat mi Y3 nga nangathambog nga tumba din hi. So after sa kung sige maguguan mo shift dyan na ang nato sa ilawom ang mga plates niya mo nang mo kay basa kay daghan kayong tubig huslo ang uban mo na makakos jud og earthquake niya kuan ba mi din hit. Salamat sa Ginoo, thank you so much Lord nga wa jud taon mi mumalhin kay wa ni abot ang baha niya. To think it's only 20 or 30 meters ang Agusan River gikan sa balay. So mo na nga but kaning great earthquake ug bisag katong grabe nga ulan dinhi sa tibok man tong Mindanao nga daghan jud kay mga nangamatay na tabunan kay ang usa ka bukid again ni slide sad siya nga to sa Davao Oriental. So iko nang tan-aw mo mga balita din ha, you can see nga kaning mga natural calamities is mga signal lang ni. Signal lang ni sa Ginoo nga murag hapit na ang mas grabe nga panghitabo. So mo na nga makita nato din hinga ang earthquake gyud no, mo shake man ang earth, sumanang mga wagtang jud ang mga isla o ang mga kabukiran. So again, tungod ani maapektuhan ang kahayag sa sun, ma-darken siya as sa ang moon. We don't know why, but possibly tungod kay nay daghang mga mangbuto, nya nay daghang mga kayo tingali kaayon nga murag mo di na kay maklaro ang sun ug ang moon. So tungod ni sa earthquake. So nawato ta sa review ta sa trumpet judgment. Okay, so seal pa lang to. So marag beginning pa to. Kani kaduha nga klase sa judgment. Trumpet number 1. Ang a third of the food source sa yuta maapektuhan. Kay doy dako kay nga hail, no? Kanang yelo nga nagkayo, asa man kag yelo nga nagkayo. Moabot din hi malabay gikan sa langit og ang implication ni ana again kagutom kay ang yuta kadaghanan ni ana ang vegetation apektuhan, ang food supply mapektuhan,
So dunay famine. Ya kung dunay famine, kung lisod na kayong pagkaon, grabe ang kinawatay, so dunay lawlessness, no? So magkagrabe ang wala na dyo peace and order. Second trumpet, a third of the food source nga nasa dagat, again, mawagtang kay nga naman dako kay murag bukid nga nagkayo again gikan gyapon sa langit so ang Ginoo manglabay jud no mapiktuhan ang tanang mga fishes sa kadagatan so wala minus na tag food supply sa yuta wala na sa tay food supply gikan sa kadagatan ug bisan unya sa again katubigan so again lawlessness ni death famine plague. Third trumpet is ang atong mainom ang mga ang third sa river o ang springs dili mainom kay murag dako sad kay nga star nga nagkayo gihapon moabot dinhi sa sa katubigan nga atong nagrelate sa atong pag-inom nga daghang mga tao again mga matay kay lisud na jud kaayo ang source of water scarce na siya so imagine ka mas nag-anam ka grabe ang kawatay pinatyanay kay ang mga tao manukana gyud na sila mga balay mangsuon gyud na sila asa nga para nila naani sila daghang mga supply. Now ikaupat mo ang trumpet gi-reduce sa Ginoo ang light. Okay, so imagine ka grabe nang kaguliyang kalibutan ang nganha sa sun iyang i-reduce ug ang sa moon. Okay, even night time. So mabugnaw ug maayo ang tibuok kalibutan meaning pirmi tugnaw. Ningon ang mga scientists mas mabuhi ta kung init kayo kaysa tugnaw. So again, daghan gyapon mamatay ni ana niya ng mga panahona. So karon, mo rita sa first woe, first nga pagkaalaot, first nga pagka grabe kaayo nga ihatag ihampak sa Ginoo tungod again sa tao nga di gyud mosimba sa tinuod nga Dios o magpadayon sila sa ilang daotang mga binuhatan nga wala jud paghinusod. So ang silot number 1 mo ni ang fifth trumpet actually basahon nako unya gipatingog sa ikalimang anghel ang iyang trumpeta ug nakita ko ang usa ka bituon nga nahulog sa yuta giyatagan kini og Yahweh alang sa bungaw paingon sa kahiladman. So what do we see here in this verse? Fifth angel gipatingog then bang nay nahagbong nga stars sa earth. Many of the Bible scholars nga kung gitanaw din no commentaries ni uyon jud sila tanan nga dili ni siya nga just anybody nga angel nga gisugo sa Ginoo kundi si Satan ni kay siya man ang gi-describe nga fallen angel in the book of Isaiah chapter 14 verse 12 and 15. How you have fallen from heaven, morning star, son of the dawn, you have been cast down to the earth, you who once laid low the nations. You said in your heart, I will ascend to the heavens. I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned in the mount of assembly, on the utmost heights of Mount Zaphon. I will ascend above the tops of the clouds. I will make myself like the Most High. But you are brought down to the realm of the dead, to the depths of the pit. Cebuano, unsang paghitabuan nga nahulog man kagikan sa langit o hari sa Babylonia, ang mahayag nga kabugason. Unsang pagkahitabuan nga napukan ka man, nga unta dagahan mang nasod ang gibuntog nimo. Mingon ka man God sa imong hunahuna, usaka ko sa langit, ibabaw pa sa kabituunan, ug adto ko didto ipahimutang akong trono. Mulingkod ako sa bukid nga tigumanan nga atoa sa layong amihanan. Musaka ako ibabaw sa kapanganuran ug makigsama ako sa labing gamhanang Dios. Apan gitambog kahinon sa Sheol sa kinhaladman sa bungaw. So, makita nato dinhi nga si Satan di ay gitagaan sa Ginoo og authority nga ablihan niya ang bungaw or the abyss. So deep kay na siya, watakibaw, but many scholars says nga ang hell kuno is at the bottom of the earth. But we really don't know, no? Unless mahitabo na mahuman na ang kalibutan. So, the other thing ato makitaan din is, wa lagi mahimo ang yawa kung dili tugutan sa Ginoo. Mo na ang confidence that we must have as believers. Mabitaw na kung magtutuo jud ka tinuray ka na ni Kristo Jesus kung dunay mga murag kanang spiritual spirit activities nga kita kang maglain man nang kuno akong balhibo
You can say to that evil spirit, pahawa o kay labot din in the name of Jesus. In the name of Jesus, bang, wag tang na. Daghan kay ko ganang i-share pero taas magunili ko ganahan nga ma-overdue ko kana napakos ka tunga pata sa layo pata. But this is one thing that you need to understand. Satan cannot harm you. Kutob ra sa na siya sa hudlat-hudlat, no, to scare you, but there's nothing he can do because God alone will give him the permission. Just like God gave permission to Satan nga iyang tistingan si Job. What nakapasar si Job, ulo nagyayaw si Job, para na to ba? Magyaw-yaw. Nga Lord, buton magkay ko, sunod magunin mo, anong inani mani, ngunana mana, okay? So, mana nga, yang giablihan, ya, na dito sa bungaw or sa abyss, ang evil spirits nga gikip sa Ginoo for this particular time. Mo sa ni ang giingon ni Peter sa 2 Peter chapter 2 verse 4, okay? For if God did not spare angels when they sinned, but sent them to hell, putting them in chains of darkness to be held for judgment. Wala kaluoy sa Dios ang mga anghel nga nakasala. Gitambog sila sa imperno o gibilanggo taliwala sa kangitngit hangtod sa adlaw sa paghukom. So mo na nga makita nato dito nga gipaabli sa yawa. So padayon kog basa sa 5th trumpet chapter 9 verse 2 and 3. Giablihan sa bituon ang kahiladman ug miutbo ang aso nga daw gikan sa dakong hudno ug tungod niini mingitngit ang adlaw ug ang kawanangan ug gikan sa aso mihugpa ang mga dulon sa yuta ug yatagan sila gahom sama sa gahom sa tanga scorpion. So kana bitaw di ba kana mag-boil nag maayo nya kabira nimo di ba kabli nimo na grabe kay aso nya kung mag-ana ka kay kag mapaso ni ana. That's what happened. So dako jud kay ning hudno nga gitiguman sa Ginoo aning mga evil spirits ug ningon ang Ginoo nga sige kuan ka nang tagaan ti kag chance karon Satanas kay destroyer ba siya, okay? So ikaw ang mo abli ana unya buhata ang gusto na kong mahitabo sa kalibutan. Okay? So mo ni atong makita. Huge smoke, okay? Nangit-ngit ang kay aso man kaayo, di ba? Natabunan ang sun ug ang sky na black niini. Nya daghan kayong locust. Unsa kadaghan? Millions. Tungod sa kadaghan baga kaayong ni-cover siya sa sun. Imagine ka, ni-cover sa sun ug sa sky. So wala kay makit-an nga adlaw og pangano dinha. Kanarang mga locust. Okay? Now, these are not ordinary locusts. Ug ato niya nang makit-an later on. Okay? So gipadayag chapter 9 verse 4 and 6. Gidid-an sila sa panghilabot sa mga sagbot o sa kakahuyan o sa bisan unsang tanong. Makahilabot lamang sila sa mga tao nga walay patik sa silyo sa Dios dia silang agtang. Okay? So unsa man ni? Dili natural locust. Okay? Kaya ang natural locust mukaon sa mga anything green, sa grass, sa trees, sa plants. Okay? So, kanina nga locust, gimanduan, imagine ka, gimanduan, ayaw mo pang hilabot anang mga anything green, ang inyong hilabtan, ang kanang mga tao nga way silyo sa ilang agtang. Now, nasayod ta, nga kung magtotoo na ka sa Ginoong Hesus, gisilyuhan ka sa Holy Spirit. Okay? Pero at this time ang gi-specify din kay tribulation time biya ni ha. Atong istorya din is tribulation time. Gitagaan na tag story sa Ginoo unsay mga manghitabo. Pero wa ta din Tuwa ta sa langit magpista ta ngadto. Maglipay ta, magdawat ta sa atong reward sa atong mga gipangmayong buhat nga atong gipadayag nga ang Ginoo masikat. Okay? So kay kaning time ang tanang believers akong ingon na na sa langit. So, kinsa ni sila? Nga naay patik? Okay? Ang mga Jewish evangelist. 144,000 Jewish evangelist. Ang uban ani nga reliyon nag-ingon nga sila kuno ni. Okay? Seventh-day Adventist. No? Sila kuno ning 144. Now, luoy kayo ang nasubra sa 145. Dili na siya masud sa langit. Kay 144 naman ang moto sa langit.
Nya klaro man kani sa Revelation chapter 7 verse 24 nga nagsulti dinhi nga these are the Jewish evangelists nga ipadala or gi-raise up sa Ginoo during the tribulation. Nya wala na ta dinhi rapture naman ta. Na sila silyo sa ilang agtang as a sign of protection nga unsay ipabuhat sa Ginoo like kaning lokos ningon ng Ginoo ay nasag apila. Kay kana sila maglakaw-lakaw na sila sa kalibutan o magsulti na sila na kinahanglan maghinuso sila sa ilang mga sala. So atong basahon ni chapter 7 verse 24. Then I saw another angel coming from the east, having the seal of the living God. He called out in a loud voice to the four angels who had been given power to harm the land and the sea. Do not harm the land or the sea or the trees until we put a seal on the foreheads of the servants of our God. Then I heard the number of those who were sealed, 144,000 from all the tribes of Israel. Cebuano. Gipadayag City, Kapitulo 2. Unya nakita ko ang laing anghel nga mikayap gikan sa sidlakan. Dala niya ang igsisilyo nga iya sa buhing Dios. Misinggit siya nga do sa upat ka anghel nga gihatagan sa Dios og gahom sa pagdaot sa yuta ug sa dagat. Mingon siya, ayaw hilabti ang yuta, ang dagat ug ang kakahuyan hangtod nga ang mga sulugoon sa atong Dios kapatikan namo sa ilang agtang. Ug gisugilan ako nga ang nabatikan sa silya sa Dios sa ilang agtang 144,000 gikan sa tanang banay sa Israel. What is this chapter 7 verse 2 to asa man napita? 3 is telling us. Tribulation na ni ha. Okay nya. Trumpet na ni. Tribulation is 3.5 years pa ni siya. Ang kaning fifth trumpet actually sa 3.5 years na ni siya. Okay? So, kaning chapter 7, first 3.5, ang Ginoo, okay, kaya pa kay grabe, kay seal pa man to. Di pa kay grabe ang kadaot. Nagpadaan ang Ginoo mga, kay wala naman din wala na may church. Wala na may musangya, wala na may believer. Okay? Ito naman tas langit. Na may wedding man to, namatay, kaon mo tayo nito, nagsige naman tag kalipay nagmaayo. Okay? But ang nahabilin, gipadadaan pa sa Ginoo og musangyaw. So makita na to nga ang bisan sa kapungot sa Ginoo, ang iyang grace, ang iyang kaluoy, ang iyang mercy, ligawas gihapon. Kita ko mapungot tawa naman tayo grace ug mercy gani usahay. Mabita mo practice jud ta nga bisag sungot na jud kay ta mag-success ka pud ta grace bisag lami na kay ibsultig bati, mamalikas ka ibubang tunguhon ang tao or gimo nang sumbagon, hapakon, labayon, kutsilihon or whatever, mo refrain ta because we want to exercise grace and mercy. And this is our God. This is the God we serve. Yes, dili tingali ta ka hurot og sangyaw sa tanan nga tungay ng sangyawon. Sige tag share gani nga ana ra gay tingali na di pag yun nato i-share. So please kung ako na mo share sa atong mga messages, please share. I-share in town, i-share in town, i-share in town sa uban. Ug nga makaila sila sa Ginoo. But even then bisa sa atong kakugi, kamay ra ka atong mahimo. Yeah, kibawta ang atong mga loved ones will be left behind. Most of them will be left behind. Sakit. Sakit ho na naman, bisan ba silang gibuhat sa atong kinabuhi, bisan mga kasagit lang gihatag na to, we still love them. Kaya sakit kayo. So, continue tag-pray, continue tag-hangyo sa Ginoo nga. Kung sa tribulation magani sila makaila, i-apilon ta sila sa Ginoo. Kaya kaning mga mahimong santos sa tribulation, paan sila kanang isog sila. Dili sila mo atras. Kibaw sila nga death maoy ilang maangkod but di sila mo atras. They would rather die than deny Christ Jesus as their God and Savior. Mabitang sa atong panahon karon, like tas Pilipinas, okay pa kaayo mo share. Okay pa kayo mo sangyaw. Okay pa kayo magdag Biblia in public and talk about Jesus Christ. But what are we doing? Are we telling people, nagkugi ba ta?
ang atong family members ato bang gitapok og bisag magbasa lang sa Biblia para masud sa ilang hunahuna nga dunay Diyos nga ang ilang mabasa pulong jud sa Ginoo. Di sila maingon nga nagiyaw-yaw, nagwali. Basa lang ta together sa pulong sa Dios. Kaysa kung sa una before we are called already by kaning galasay kleng 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 lap tingnan mo uli jud ang mga bata niya adto ka sa atubangan sa altar niya kung kiat-kiat pa ka kuriton pa ka diha kay nag rosaryo. Angelos. Okay, karon wala na. Ano di man ta kaingon sa atong mga kabataan nga tapok ta, basa lang ta sa Bible. Di ko mag-preach, basa lang ta sa Bible. Yan, nagsalig ta nga ang pulong sa Ginoo nga buhi remain silang kasing-kasing ug makahinumdum sila. Kay Ginoo ra may makapahinuhimo nila nga makahinumdum sila. Sorry kayo. Nga I'm a little touchy. But my heart really is, every time I just study, my heart goes out for those who do not know the Lord. So man nga, ang Ginoo muhatag jud chance nga mo repent ang tao. Muhatag jud siya. Manang kita sa, we must always be willing to give chance to anyone nga mo repent. Of course, sayo ra kay ingong sorry, nya uman buhaton gihapon. Manang at times, muhatag yung tag-firm kaayo nga discipline para masakitan sila. Not intentionally nga ato silang pasakitan, but they're asking for that. Just like kaning tribulation, people of the world is asking for God to get angry. They're asking for God's wrath. Ato manang sa timnasa sa Ginoo. Unholy and God of justice man siya. Merciful siya pero kinanglan naibayad ang sala. Gibayran na sa iyang anak na si Kristo Jesus 2,000 years ago, and yet in spite of that ang tao nagpamilin nga buta og bungol, dili mo tuo, di maminaw, naa silang hunahuna pero nagkinabuhi gihapon ug kinabuhi nga wa ikalipay sa Ginoo. Na di gyud makita ang pagka Kristo hanon. Muna nga as we learn these things, it's a challenge for us believers to really be more passionate and to be praying for people we know, people that we love, our families, and take the courage and the boldness to tell them about Jesus Christ. Kaya Ginoo nato maluluyon. Manang the following verses, makita nato dinhi ang continuation sa judgment of the fifth trumpet. Revelation chapter 9 verse 5 to 6. Gitugutan lamang ang mga dulon sa pagsakit nini mga tawhana sulod sa 5 ka bulan. Apan dili sila patsyon. Ug ang kasakit nga antuson nila sama sa kalala sa pinakan sa tangga o scorpion. Sulod sa 5 ka bulan, mangandoy ang mga tao sa kamatayon. Apan dili sila mamatay. Kay mulikay man kanila ang kamatayon. So unsay atong makita ni nga verses? Inigkapaak in casting sa locos ni pero nganong makasting man sila, no? So manang makita nato later on what they are. So musting sila, na sila sting, dili mamatay ang tao, i-torture lang sila for 5 months. So meaning kani mga locos will be in the world for 5 months. So katong mga mapakan tungod sa kasakit sa ilang agony, ganahan nga batay na lang ko, patya na lang ko ninyo. Pero for sure, why maminaw nila? Kay everybody will be in hiding. Kay what do you think? Kung 5 months na di ang locos, ang mga tao magsuri-suri sa SM, ang mga tao matog beaches, mag-wedding sila, mag-party sila, mag-travel sila to other countries, or bisan mulabang ito sa neighbor para mag-chika-chika? I don't think so. I think everybody will be hiding ang tanan nilang mga buslot, bisag bisarado nilang bitana, tanan, butangan og patches para wa joy locos na makasulod. Okay, so unsa man atong makita nini? Mas grabe pa ni sa COVID, where everyone is confined sa ilang balay tungod sa kahadlok sa locust. The sad thing is, why nakibaw nga moabot ni? Why nakibaw? Kaya bisan kita umitakibaw ka sa ang rapture, but ang mga signs, grabe na kaayo. Paspas na kaayo.
So ang mga tao na silang normal activities, just like in the days of Noah, nya wasa kibaw nga ang calamity moabot na day nila ni anang adlaw. Way makabaligya, way makapalit. Wa gani makakaon. Maka-imagine lang ko. Everything is hilom kaayo, tanan nagtago hilom kaayo. Kay bisa tingaling gamay nga eksaba kay kumasig makadungog ang lokos din ha. Mangitas lag pamaagi nga sudlon sila. So gipadayag verse 7 and 10. Ang dulon sa maghitsura sa kabayo nga andam sa gubat. Daw may mga kurunang bulawan diha sa ilang ulo ug ang mga naong nila sama sa naong sa tao. Ang buhok nila sama sa buhok sa babae ug ang ngipon nila sama sa ngipon sa leon. May mga himbis sila nga daw puthaw nga sa lipod sa dughan. Ang hinaguro sa ilang mga pako sama sa kabanha sa daghang karwahe nga giguyod sa mga kabayo paingon sa gubat. May ikog ug tudyok sila nga sama sa tanga o pinaagi sa ilang ikog, may gahom sila sa pagsakit sa mga tao sulod sa 5 ka bulan. Again, sa atong makita dinhi, man siya gitawag nato exegesis, make observation, and then the interpretation is very clear as we've been doing already, mga kigsuunan. Okay? So we have the observation and then interpretation is literally we can see why what we see is what we see. What God is saying is really literal. So ang locos dinhi murag horses nga paduggubat. Now sa tao. Doon na sila hair nga taas. Ug sa ilang buhok, sa ilang ulo, doon na sila murag gold crown. Nya ilang buhok lagi taas. Ilang ngipon sa leon. Okay? Na sila armor of iron. Ug ang ilang wings saba kaayo, suga ayo. So murag chariots, no? Wag ta kitag chariots pero kanang mag-imagine lang tag daghang kay kurumata nga niagid nga giguyod. Saba kaayo. Nya naa sila ikog nga murag sa tanga. Chung! Nga mo pasuffer sa tao for 5 months. I-torment ka for 5 months. Ako gani katong grabe ka sakit sa akong tiyan mura. First time mura jud kong mamatay matungin ko nga di hadlukan man jud kog doktor, hadlok man jud ko og opera. Laswa jud ko'y kwarta. Nipiyong lang jud ko nga Lord, kung magbalik-balik ni murag mamatay jud ko, kumubalik pa ni nga sakit sa tiyan. Nga ningon mas jud ang doktor nga kinahanglan jud ka operahan. Kay dangerous man sad kay nana man jud ako nga baton ha. So sa akong di ko ganahan sa pain, the what I experience, di ko ganahan. Ya kadiyot rato kani kay 5 months. Torment. So 24/7 for 5 months. Way pahuway. So this is already a picture of what hell is. Kay in hell, forever. Forever. Way katapusan ang grabing kasakit. Kani pagani is 7 years tribulation. Nya kaning dapita, 5 months kung magpaakan ka. Pero 5 months, ang katuwa mapaaki, 5 months sila nagtago, way kan anay. So, unsa man kanunan net nga nila ilang masinina, ikadugan ilang tai, inusan nila ilang ihi. Kaya may tubig, di sa kagawas nga. But remember before ani na tabo, lisod na ang tubig. Lisod na ang kaon. Mukaon kasi mong kaguling mong hugaw imong i-recycle. Imagine ka may gusto naman ang ingon ko nga nganong di man ta magpuyo og balaan nga kinabuhi nganong di man nato ingnon ang sala di ko nya mga isa Ginoo Lord tuguti ko nga di na jud ko makasala. Hindi ko gana mabilin. Kaya unsa man ang kasakit sa flesh, sa kaulag, or whatever it is, sa itong ganahan kay buhaton, unsa man na kadiyot ramang kay na kumpara aning 7 years of torment. Kaya kung tanaw na to, unsa maning sa healthline akong gi-research, unsa maning mahitabo kung mapakan ka sa scorpion, kani, ang symptoms ani, grabe ko nga pain, tingling, murag, di ba sa kasakit niya, numbness, tungod sa sting, init kayo na, mag-swell, okay, init kaayo, niya, kung effect ang venom ani, mo spread ang venom ani, maglisod kag ginhawa, ang imong muscle, mo twitch, mo kaging gahi, na unusual movement sa neck, niya, ang
So, imagine ka sa head ug sa mata ko no, magtuyok-tuyok nga imong mata. Nya, mag-dribble ka, maglaway ka. Nya, grabe ang singot. Magsigig suka. Okay, kung di ka suka, kasukaon pirmi. High blood pressure, taas kaayo. So, kung nana ka high blood pressure, patay na dito. So, irregular heartbeat, restlessness, di ka mahimutang. Sa saan mo katug, ang mga tao, ani for sure, way katug. Ang nasting, bisag sa wala ang nasting. Inconsolable crying, magsige kag hilak nga way katapusang paghilak. So, doon na sa allergic reaction. So, kung ikaw na nakay prone kag allergy, wala, didbol sa dayon. Okay, so, doon na kay life-threatening condition, anaphylaxis. So, allergic reaction, kay kung ang allergy kanya, nga to sa sud ang burot, patay. Kaya akong manghod, kapila na siya nga, naka-death out of the body experience, ganin na siya. Kay grabe ka na sa ison og kuan sa una, allergy. So, kung ang immune system, dahil ang anaphylaxis is mo-release og flood of chemicals na makakos sa body na ma-shock. So, symptoms ini mo nang nakay hives, nausea, vomiting, lisod ang pagginhawa. And this is, imagine ka, kanilang sa fifth trumpet, para nako, do you want to go through it? Ganahan ka masud niya na na imo mga labuans nga wa gyud nato suway bisag kausa og sulti man lang or kanang mga under nato nga pwede pa natong dibo na paminaw ka din magkuan ta basa tag Bible sugot mo sa di para di ko manubag sa inyong mga dugo kay manubag ta nila if we will not tell them at least we have tried. Ako sa akong mga family taga naman ko kaway sa family kay mosulti man jud ko. Okay, nya mingon sila ako yung mga binser ana-ana. Ilisod kaayo kay mga separated ka. Painful oy. Antod karon I'm having that pain akong manghod, no? Na ma-separated kanila. We love our families but hey, mo na atong papil. Kontrabida ta nila karon para mada sila sa langit. So nganong ganahan man gyud ta nga bida ta? Para may matang kontrabida sa Ginoo. Bahala nagkontrabida ta nila, but bida ta sa Ginoo. O by doing so, atong gitagaan silang chance to really know and be in heaven with us. Dawato na lang na atong papel na kontrabida ta. But ayaw pagkakontrabida nga binaldita ka kana bati na. Kontrabida ka because you love them so much. You always try to look for opportunities and always ask the Lord for opportunities to share the gospel. That's all. So the next verse, interesting. Ipadayag, chapter 9, verse 11. Ang hari nila mao ang anghel nga nagbantay sa kahiladman. Ang iyang ngalan sa Hebreo, Abaddon. Sa Griego, Apollyon. So klaro kaay ni nga kaning mga lokos nga gikan sa abyss, nga dunay sila lokos mo nunta pero nganong na sila sting nga murag scorpion, demons. These are demons led by their leader si Abaddon or sa Greek destroyer. Kaning si destroyer o si Apollyon o si Abaddon, usa ni siya sa mga hepe ni Satanas according to Jamison Fawcett Brown Bible Commentary. So magigsuunan mo close ko nini with an encouragement. Please, this is the encouragement. O basaha, again, encourage ko, read the Bible from Genesis to Revelation. Please, please read. Unya, basa sad ang 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 to 11 kay mao niya ang encouragement na nato karon na nagsulti si Paul. Now brothers and sisters, about times and dates we do not need to write to you, for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. Ang second coming sa Ginoo siya kawatan moabot wa takibaw. While people are saying peace and safety, oy peaceful naman tayo, safety ta, destruction will come on them suddenly as labor pains in a pregnant woman, and they will not escape. But you, brothers and sisters, are not in darkness, so that this day should surprise you like a thief. You are all children of the light and children of the day. We do not belong to the night or to the darkness, so then let us not be like others who are asleep. But let us be awake and sober. For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk at night.
But since we belong to the day, let us sober, putting on faith and love as breastplate, faith and love as a breastplate, and the hope of salvation as a helmet. For God did not appoint us to suffer wrath, monish, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. Sumpay biya ni sa about rapture, chapter 4, okay, verse 10. Kanang watag suffer for wrath, kundi salvation, kay verse 10, He died for us so that whether we are awake or asleep, patay or buhi, we may live together with Him. Therefore, encourage one another and build each other up just as in fact you are doing. Dinan ako basahon sa Cebuano, kamalay basa ni Ana, 1 Thessalonians. So, watagi luwas sa Ginoo, watagi pili niya aron silutan, chapter chapter 5 verse 1 sa 1 Thessalonians. Okay, so usa na kabubutang ibutang sa hunahuna. So kung giluwas na ka, you are saved forever. But nagtinarong bata sa atong lakaw. Kaya ang kuyaw na kung wata magtinarong, mabilinta. So I hope mga igsuunan, you are really now being more sincere in walking and following God. Sincero na ka of really telling people about Christ. Dili ka makiglantugi, musulti lang ka. Kibaw ba ka nga dunay paglaom? Kibaw ba ka nga dunay maayong balita? Kung di ta kibaw na magsuon, kung di mo kibawon saon, sultihi ko. Magkuan ta, tudloan ta mo. Simple na magud kaayo. Simple ra jud kaayo ang pag-share. Everything gani nga imong hibaw-an karon, pwede na nimo i-share, isulti nimo sa imong family o dili, magisud man ko, i-share ang message. Nas the message and the messenger, i-share palihog. Na as get into the word sa YouTube, pero kana gani kita kung wa jud nang share din ha, mga igsuunan. Wa man ko I'm not asking nga ma-popular ko. Pero God has given me this task, this calling to preach His word in season and out of season. Ang calling sa Ginoo nako is number 1 as a pastor. To really study and exegesis, tarungon og buak ang iyang pulo o pagpasabot sa mga katawhan. So it's hours and hours of study nga in 1 hour ihatag lang. But the labor is long and hard. So magisuunan, kaning ato mga computer, laptop, whatever, cell phones, let's use this to send more and more to people, to follow up on them. Nabasa na nimo, naminaw na nimo, please paminawa. Dagayg chance imong kagalingon na makadungog sa kamatuoran. Let's encourage them and push them. Kung kita sa una, mga ako negosyante kay ko kusog kay ko mamaligya. Kusog kay ko ani na grabe kay ko, di ko mundahan to dili ko nila palitan. So, whatever it is you are good at, ipagamit sa Ginoo for His honor and for His glory. Let's pray. Father, we praise You and we thank You, Lord, God Almighty. What a sad first woe lang ni Lord. First pa ni, na paang duha nga mas grabe, mas nilingig. O mas nilingig pa jud, Lord, mas grabe pa jud ang bowls, the judgment bowls, Lord. Father, please, as we go through this study, himuha in taon, Lord, na kami mismo magtinarong, kami matag-usan na mo, mas mubasa, mas muhimo na devotional time, mas mugawas jud, umusulti jud sa uban, mang-share na, Lord, through our gadgets and speaking you, talking about people, to you, about You. And magpagamit minimo, Lord, in every possible way, magpagamit minimo. Lord, please touch Your people that are here right now. And let this message be heard by many. 2.7 million Cebuano-speaking Ginoo sa Pilipinas. Pila rin naminaw ni ini. Especially yung nasa gawas, for sure ganahan sila maminaw ni ini. Ilang mga labuans nasa gawas, Lord, na busy lang pangitag kwarta. Lord, please, himuha nga ilang sutihan, tagaan, sharan. We ask of You. Daghan na sila, Lord. Many of our friends are in various places right now. Mga places pag yun nga gi-attack na sa kaaway, Ginoo. Mga Palestinians are out there, oh God, to really kill kung dili sila Muslim, patyo nilang dili Muslim, Lord. Father, have mercy. Help us to get out sa among comfort zone.
And my heart, especially sa children, Lord. Children. Kung ay mo share nila, Lord, ilang parents are not telling them, then himo nga kami ang musulti ngadto nila Ginoo. Children mas dali pa i-convince sa Ginoo. Father, we thank you and we praise you, Lord, for this time. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, ano na ba yung mga questions, mga kaigsunan? Anyone? Naatoy question si si LV ba nga Mm. about sa rapture Mm. o nga kanang gusto gid taon siya kuyog siya sa rapture kay mao jud nay dream desire sa matag Kristohanon pero kanang nangutana siya kung nakasala ko anang adlaw unya for example nakasala ko sa buntag nya wa ko day nakapangay pasaylo unya pagka udto or hapon nag-rapture makakuyog ba ko. Ang best Di ba manggod, mao to LV? Mao to imong Mm. question? ang the Yeah. best manggod is careful ta no kanang di man gyud ta masayop man gyud ta sa atong hunahuna, sa atong bakba, sa atong buhat, sa atong kasing-kasing gani. So the moment kay kusog manggod kayo ang check sa Holy Spirit kung nanata sa Ginoo. Na jud mo, mo check dayon nato ba? Ayo makibota nga sayop to siya nya murag na kita mismo sa sun naigpot kay Holy Spirit na naigpot nga gisulti ta ani or nagunahon na tani or nibati tani ini. Pangayo din sa Ginoo pasaylo. Immediately. Okay? Pero usahay biyang mubuhat ta nya murag wana sa tong hunahuna ba? Sumanang ihabit na lang jud nato matag gabi nga Lord basig na ko nabuhat o nakuan na ko kinamdum kay murag padayon na ka sa imong activities the whole day. So pasaylo ako niya kung doon na may kanang specific scene nga ganahan jud ka nga may numdum jud ko para di na ko usbon then make me remember. So usa na siya. But at the same time kung wa man gani gyud ta kabuhat nga na niya nag-rapture na mo ni siya. Ang salvation man God is one time nga gibuhat sa Ginoo. And if you sincerely receive Jesus Christ in your life, you are already saved. Okay, so we believe that once saved is always saved. But ang proof ni Ana is, ikaw mismo, naka-notice ba kag kausaban sa imong life? Unya, usay said, i-confirm siya na sa Ginoo nga, ang ubang mga tao mag-ingon nga, nalagi murag na usab nimo. Di sila ka pinpoint, pero mingon sila na inausab nimo. Unsa man, wala lang ka. That's also confirmation. So, ang Ginoo more and more every day iya gyud tang usbon. Unya more and more mas madayag makita gyud siya. God will be more revealed or seen in our lives. Manabisag wa pa gani kay gibuhat gani ang mga ubang mga tao maglagot na nimo. Ana, proof na siya nga hayag kay ka or ang Ginoo is really in you. Nabisag wa kay gibuhat pa, la, so ni sila lain naman ni sila og taras nimo. Ana ba? Okay, so part na siya sa atong paglakaw. But para nako, I'd rather be persecuted because I love God and because they see something in me nga I cannot, di ko wa man ta kasa so nganong suko sila. So that would be good testimony para nako. So tira napay satisfied ba o napay laing follow-up nga question? Yes, Lord. Nala ko'y question. Kanang Mm. abot sa tribulation ba? Mm. Kung mapaakan data sa katong kuan dito tanga sa to low cost, Scorpion dili o data mamatay ana. yeah, that's what the Bible says. Nga i-torment lang ang tao for 5 months. So, tormented bisag ang dili nakita na ko din bisag dili ka naigo, tormented ka because who wants to get out? Kung wa pa ko naigo nganong mugawas bang ko, di ba? Wa pa ko mapaki. But maka-imagine lang ka daghan jud kayong tao nga mag-suffer niini. Mapaakan ka sa dili. Oh,
musaffer jud ka pero most of the people I believe mapaakan jud kay nabita sa gawas most of the time yung ato biyang balay nya unsa ni sila kadagkuaw o takipaw kung evil spirits ni sila then usa sa ni siya kung evil spirit ni sila they can penetrate even if our houses are well sealed. So mag-antos gyud ay ta. Magantos jud. Mm. Will seal, di ba? Spirit of soul biya na. Evil spirits biya ni sila. In the form of a locust, dagko. What? I don't know niya. Kung inanas ka kadagko nga, mura silang na expand niya, no? Ilang panay, rag sa leon, then they can crush any, maka-crush sila any wall. Makukuk nila. Ang So, papo it's nga po katong walay seal. Mo na nga, the good thing is, wala na ta diri lagi. Unya, ang second half na ni sa 7 years ang kaning wo ang trumpet class. I was scanning ba og sa mga kuan ani possibility ani niya. Yes, LV. So, ang 15 years ago, dugay na. 15, Mm. bata-bata pa ako, 15 years ago. Mm. Good. So, Mm. kana nakadungog na ko ani nga kan sa revelation nga naay kagutom, moabot ang tanan. So, ang gi-inform nga ako ra bang gibuhat gyud grapes daw ibutang sa wine. Isil na siya niya sa panahon nga moabot na siyang panahon na nga kagutom gyud nga mungit-ngit ang kalibutan mao toy gingon kanara siya kaonon tinuod pa nagtud karon ang kanang grapes nga nagarapon ako naa gihapon kay mao to siya hinahinayon usarang kabuok tibok adlaw na ka nga di gutomon mo naging kay gi-bless ang grapes tinuod ba na You know, ang mga Asa to be para asa tong grapes di? para sa ang sa grapes nga kagutom naay wine mao toy para tambal sa kagutom. kibaw mo mapitaw Nasa nang Bible. please listen more of kaning ako lagi isend karon no kaning like si John Markel kaning sa End Time News so we will know what's really going on around the globe. Ang kaning mga elite ni mga dato kay apil na si Bill Gates din ha. Okay, okay sa panang ubang mga dato din ha kaayo. Nagpundok ni sila because they are the one who wants to control the world. They are the ones calling the shots right now. And in fact, kaning sa kisaning head sa FB, dahil Maribel, Mark Zuckerberg. si Kerber, napalit siya lugar dito sa Hawaii. Nya kani sila are building kanang kanang murag bang safe house nga murag under pa gyud sa Utah nga kung doon naman gani sa nani Shelter or Shelters. bunker. bunkers. Grabe ni ang mga millionaires, billionaires gani, di naman na billionaires na sila. Mga bunkers nga makasupply nila for many years. Nya safe sila bisag na nuclear nga war. So manang ang kani silang mga nag-watch karon what's going on aning mga tawhana. Ningon sila they know something that we don't know, the common people don't know. Okay? Nya bisag pag sa una katong wala pa ni kaning wa pa itong COVID, kusog naman tong nga nang dunay mga kung saan nimo pag-survive, kung dunay mga apocalypse ngam to ilang mga sulti, mga ani kung ato ka sa forest, this is what you're gonna do, but there'll be no forest. There'll be no what kadaganan jud. So kung kani sila makadagani sila kay na sila bunker, do you think solid proof kanang kuan na siya di gyud na sila mapenetration sa judgment sa Ginoo? Or base ni sila ang mahimong tribulation saints? I don't know. Kay doon naman yung mga tao nga makalusot sa tribulation, mabuhi sila. Nya mo repent sila. Nya mosud sila sa millennium. So 1,000 years. Kay as a church nga ni matanaw, munaog ta balik with Jesus Christ, mo reign ang Ginoo for 1,000 years. Kita in a new body naman ta. Okay? So di na ta masakit, nothing din na ta kinalang pagkaon, wala na ta reigning with Christ. So kani silang mga nakalusot sa tribulation, makasuod pa ni sila sa millennium with the reign of Christ. Nya mudaghan pa ni sila, mudaghan sila nya eventually mo sa ni sila ang musupak gihapon sa Ginoo bisang in 1,000 years si Satan is bound. Muribildi gihapon ni sila sa Ginoo. So right now, the whole world is trying to have one religion and one
And one government. government. One government. One government. Muna siya gitawag og one world order. One world order. Ang number one kay na pirmi nga kusog ang development is ilang ison. Like Eileen. Kay every country right now, yeah, thanks to China, kay paspas kani sila development sa anything, you know, scientific or whatever mga mga buhaton. Even America is ni-copy na sila sa China sa tanan nilang gipang buhat sa China. Yeah, everybody right now, ang mga sa kalibutan are trying to prepare for one kind of money. Yeah, One world currency. One world currency. So, wala na government, one world government. Kanya, ang latest na ko nadunggan is kaning mga elite karon, kani silang sa FB, kani sa Bill Gates, etc., kaning mga dato jud kaayo. Sila ni ang ganahan nga dunay like power and control over the whole world. Di lang sa ilang nasod, the whole world. Monis lang, sige sila og work together with the UN. Unya na sila plano, nagsige nagpangayo og authority from the UN, United Nations, okay? Nga the moment mo abot ning disease X, maraw ha? Okay ba man sila nga dunay disease X na mas grabe pa sa COVID? Sila ang tagaan og power nga unsay pangapbog kabuhaton. Sila dunay authority. Yeah, during sa COVID, ang UN ba dunay power, what we need to do, mauna, di ba? So mana nga move forward niya ko nini Ison, I would like to ask Ison nga pa-forward na day kang Jen Markel. Pero kang Jen Markel bisa kaning sa end time ti ko kibaw bell kay maminaw ra man ko ni Maribel sad. Kay di man ko kibaw mo open sa iya. Please ipasa din sa virtual. Nya check mo from time to time on that. Kana sila. Kawas ni Amer because they are really updating us of what is going in the world that is not in the news. Wala gina ang kanang taos kalibutan magmata na lagbuntag like ikaw Rosemary imong bana na sa gawas. Most of us ang mga kombe nato na sa gawas never think nga mauli pa na silang buhi or makapadapa na silang kwarta. Kay matrack man na sila where they are. Because in these countries nga, ang atong OFWs are working, mauna ang trouble na din ha. Munang the best good is salvation good. Si Jesus Christ good. Madyo atong kaunon adlaw buntag uto gabi. Madyo na ato ipamahaw ipaniudto ipanihapon sa atong family. Sa atong mga kabataan i-feed yun nato na. Because they need to hear the word of God. Dili ta sige ani kay murag makuraturata na but I remember when I was small nga natoy silingan na mo nga may ito siya dakuon to siya tambukon to siya musulti to siya mapundok yung mangangad yung mga bata kay hapit na ang sa kalibutan niya istorya siya ba niya obay to siya Bible kami diri no kuyawa na no may ang kalibutan pero kani we're talking about the end of the world, the last days, the second coming of Jesus Christ based on the Bible. Kinama sa Bible. So, dili ta alarmist. We are telling people ahead because God wrote this 2,000 years ago. Si Paul nagsulti sa Thessalonians 2,000 years ago nga mubalik ang Ginoo dunay rapture. Pero sa atong time di ay ni mahitabo. So kisa bay nagdahom sa atong time ni mahitabo. Many pastors nga napasa Bible are saying I never dreamed it will be in my lifetime. But I'm excited. Hindi ko mamatay, hindi ko sakas langit. Mausap, mabili ng sinina and everything else niya, transform na dahin ta. Okay, so these are things mga kisuunan that we need to really look at. This. That's why bitaw kanang usahay makuanta about money matters sa atong health. Mutanaw gyud ta nga there is hope in Christ. Yes, LV. So, kani sa Mateo 18:20, giingon man nga kung may duha or more, two or more nga magkatigom sa akong ngalan, ana ako sa kanila nga mag-ampo. Niya sa Mateo 18 verse 19, giingon man siya nga
og sultihan ko pagayod kamo kung duha kaninyo dinhi sa yuta magkauyon sa pagpangayo bisag unsang butanga kini ihatag kaninyo sa akong amahan. So sa panahon sa tribulation ba niya kaning two or more nga nangayo sa ngalan niya sulwason gid sila makaapil sa millennium. Do you mean maka-appeal sila sa millennium ang Makaapil sila sa kuan kay gipangayo man nila sa Ginoo kay iyong siya pangayo bisag unsa. ang context ani is discipline. Sumunang tanaw na to ang context ani chapter 18 verse 11 na 15 to 19 is 18 and 20 18 19 and 20. discipline is siya. It's about discipline. Whatever we ask in the name of Christ, kay ang primero ni sa 15 is unsa nimo pag-confront ang tao nga nakasala, especially within the church. So naingon siya din nga whatever you bind on earth, yung pasayloon, magpasaylo siya kung dili pasayloon kay kita mo nga dili ay pasayloon kay wa man jud maghinunson sa mo pag pero even then mo rin itagpasaylo pero dili na siya ma-part sa church or sa fellowship kay wa man siya mo mosunod sa unsay angay nga buhat. So mo na nga, I tell you that if two of you agree on earth in anything, as will be done for you by my Father in heaven. So maon ang context ani is church discipline. These are leaders unsay buhat nila or bisag dili kay di pa ka pastor pero grupo ka or ikaw ang nag-head sa grupo or whatever. Ana bitaw kay kinahanglan mabutag accountability with one another. Mo na ang church. This is not about na masud kag millennium. Ang key gyud nga makalikay ta sa tribulation is to have Christ in our hearts. Repent yun ta. That's why ang sa tribulation, ang maggahi-gahi kanyang mga tao, masud sila sa tribulation, ganha na sila mo repent, then mamatay sila. Okay, so manay ko mo nag-go through mo gud sa revealing revelation book niya ang workbook sa diyan mo. So these are the saints na wa nga to sa langit, ibutang sa sila nga to sa may altar. Okay, unya mo ni lang sa chapter 7 na nangayo og Lord kana sa man minimo avenge kay nilngig man ka ilang kamatayon lisod ka ilang giagian for standing up for Jesus Christ, not like sa atong time karon kung gilisuran ta sa atong pagkakristohanon karon wa na sa kamingking sa kalisod sa mahimong kristohanon during the tribulation. So mo ni sila nga kung naslay mga anak or whatever nya buhi pa silang uban wa sa namatay nya makasud sila sa millennium tungod kay na sila Jesus. Pero ang ilang body is not glorified body. Dili glorified body. Okay, so dili na siya application sa kani asmo niya tulo mo kabuok then whatever. Individual ang kaluwasan, elves individual. Okay, Flor? Yes, Flor? Okay. Sa tribulation ba, kana mga ingon ninyo nga mga billionaires bitaw, kuan niya musulod sila sa ilang chamber. So, kuan din na sila, maluwas sila. We don't know. Mao lagi ko nga doon na ba kay maluwas ang tribulation? No, Base malagi na we don't know sa kagrabe sa mahitabo sa kalibutan. So kibaw ba ang Ginoo nga naghimo ni sila bunker? For sure. Kay nothing is yes. So maduslang sila. All sinners are really affected. Ang dili jud mo repent are really affected. So di sila makakuan jud. Oh, why na assurance? Siguro sa mga plagues nga moabot maka-escape sila kay kabalo man sila no, pero sa kuan na gyud sa Ginoo is dili gyud sila sa rat sa Ginoo. Sa rat sa Ginoo no, dili. Okay. So I believe na maka-escape sa wrath sa Ginoo kanang nakasuffer nasuffer ka sa wrath nga immediately na-repent ka. So mo na tingali nga sa ako lang nga ang grace sa Ginoo mo take effect nga spare na kaniya sa uban pang ang mga katalagman nga moabot. Okay? Para makakita ka sa grace of God. Kay mao pa ang Ginoo kung mo repent biya ta, ang grasya biya niya ihatag biya dayon. Mo shield biya siya. So mo ni siya nga thrilling lagi. But I don't want to be in tribulation. Kaya ang ubang mga believers man God, ano siya? So this is tribulation, 7 years of tribulation.
kita nito nga before mo abot ang tribulation, saka na ta sa langit. Okay? Nya, munaog na ta after sa tribulation. Ang uban is nito man sila nga mo enjoy pa sila sa 3.5 na tribulation. Kay supposedly magingon sa mga ubang mga Bible scholars nga busod man si Antichrist aning first 3.5 years. Magkagubot man gyud. Kani atong kalibutan karon magkagubot man ning Mayo with all the Hamas and everything else mag-amat niya with all this gubat diha sa Europe, sa Israel. Mo grabe pa man ni. Nakakita man gyud kan tangan ng kagrabe. Okay, nilabanay man ang nations against Israel. Kaya remember, pagkahimong nation sa Israel, mas naklaro o maayo ang mga prophecies. Mauna siya. So, nang Israel is the key na magsige yung tagtanaw what's really going on sa Israel. And what's going on, like si Biden, sige against ni sa Israel, ang ubang nation ni against sa Israel, ano ba? So, makakita ta nga, magsangkarag yun na sila. So anyway, ang uban nga magtotoo is nito sila, experience pa sila og indot kaayo sa 3.5 years. Ay mura magpunuhay mo progress. Doon na may murag relative peace, murag artificial nga peace. Kay musod si Antichrist kay murag muhilot sa mga problema. Okay, but actually after what 3.5 hasta ang mga Hudiyo mailad sila. Kay tungod kay siya man ang murag nahimong savior. Manang basahan ninyo ang Revelation because I'm just talking about tribulation right now. Mo siya savior. Unya mo claim din siya nga siya Ginoo. Unya ang dili magpatatak. Di jud ka kapalit ug wa jud kay mahitabo. Then mulingkod siya sa trono sa diha sa Jerusalem kay mahimo naman jud na ang temple sa Jerusalem ug mo claim siya nga siya ang Ginoo. Nya nailad ang mga Hudiyo niya. Then samot og kalagot ang Ginoo. Manang sa 3.5 years mas grabe ang kapungot nga ihatag sa diha nila. So, kung nagita ng nilingig ba? Nilingig. Nilingig kay mga mahit. So, kung sa may inyong buwan, let's pray. Let's just a moment of prayer. Kunya, kinsa may mga tao nga nasa inyong heart karon nga ganahan ninyo nga sharean, ipasa ninyo ang katong the previous na study na to. Iya kani ika-upload ni Maribel inyo sa ipasa. I-pray na to daan ng mga tawhana. Kanya sa inyong family kay ang mga tao din ha let's ask the Lord nga matag usa dunay boldness, matag usa ninyo. Mo gather you sa family bisat 15 minutes mo basa lang sa Bible every day. Okay, basa lang. Basa lang ta. Marita sa Book of Revelation para kakita sila nga mao ni ang maabot nga mga adlaw nya duol na kaita. Okay, nya kung kasunod ana asa mo basa magpatabang mo o prayer, we will pray for you para ang Ginoo giyan ninyo asa na sad mo mobasa. Okay? Nya kung dunay i-reveal ang Ginoo ninyo sa inyong mga pagabuhaton, please do it. Please do it. Okay, kay manubag ta sa Ginoo ni magpagamit na gyud sa Ginoo. Amen. So let's just have a moment of silence and ask the Lord kinsa ni mga tawhana. Ginoo, nagampo kami nga kinsa maning mga naong o mga names nga nisud sa among mind nga imong pa-sharean Lord sa message. Ya sayo naman jud kay na Lord kay murang i-forward nila, nya mo follow up lang nila, nya sulti lang nila nga this is very important. Nga Father, ablihi lang hunahuna ni mga tawhana, tagay sila og Lord desire to know nga makriyuso sila o God, and when they start listening, please open the eyes of their understanding that they may, Lord, come to the knowledge of your Son, Jesus Christ, and be saved.
And as to each and every one nga na mga kabataan or family members, O God, dahil sa panimalay, I pray for boldness and courage, O God, that Lord, they may have to start opening. Sila mismo mo open sa Bible, mo read sila together. Dili mag-alig-alig o explain o just read, Lord. Na ma-input lang amahan, pulong, because your word is alive, your word is light, your word is light. It is food for our soul, for our being, and we become strong and we become wise if we have your word. So Lord, amo nang gi-commit kanimo Ginoong Dios. I commit each and every one of you, out of them, Jenny, Mark, Anthony, si Georgians, Rodella, Rosemary, Eileen, April, LV, Thelma, Izon, Maribel, Flor, even myself, O Lord, isa pa ning uban nga wala din hitingay ko kakita, but they are there, O God. I lift them up to you. And for those people nga amo nang na-sharean or nakadawat na nimo Ginoo, please continue, Lord, to speak to them. Continue, O God, to nurture them. Give them the desire, O Lord, to really know who you are. Mabasag yun sila Ginoo sa imo